Mga busing, nandito po ako ngayon sa isang area na kung saan mayroon po kaming association at nag-raise po kami ng fish pond or punong. Ito, empty na po. At marami po kami na-harvest. Ngayon po mga busing, sa area na to, ito po ay para ho talaga sa mga magsasakang Pilipino na kagaya ko. Malayo sa kabihasnan, tahimik, pero sagana ang paligid dahil mayroon pong buhay na bukal o tubig. Ginawa ko po itong video na ito mga busing para po maka-inspire ako ng ating mga kapwa Pinoy na sa ibang bansa o na sa Manila. Kung sakali may plano po kayong uuwi, at least mayroon na po kayong makikitang idea. So itong area na ito mga busing, as you can see dito sa paligid, oh, tahimik at saka yung mga gabi-gabi na yan, no? Native yan na gabi, hindi po yan variety. Yan po ay tinatawag dito sa aming abalong na kahit saan lang po makikita. At ang tubig po dito sa ilalim, ayun, hindi siya polluted, may mga naliligong bata pa. At may kalabaw pa doon, oh. At dyan banda po, yung mga nakikita nyong kahoy, yan po ay native tree. O, iba't ibang klaseng dahon. Madalas lang ho natin yan makikita dito sa gubat. Na hindi ho natin makikita yan sa lansangan sa Maynila. Kung saan mga crowded area mga boss, hindi na po natin makikita ang mga ganitong klaseng kahoy. Kasi yung makikita ho natin doon sa mga park, sa city, is planted na po yan. No? Ito talagang natural nanggagaling sa kalikasan. Ngayon po, may papakita po ako sa inyo para ma-inspired po kayo mga boss. Doon, puntahan natin yung maliit na bahay lang, simple, pero sagana sa mga alaga sa paligid. Swerte po itong area na to dahil may buhay na tubig. Pag may buhay na tubig yung area, buhay ka. Kasi doon ka makapag-umpisa makapag-isip ka kung ano po yung mga small business na pwede mong uumpisahan. Siyempre, livestock, ganun po. Tara, puntahan po natin mga bossing. So dito po mga bossing, na-harvest na po namin yung mga tilapia dito. At dyan sa baba, ngayong December 29, isusunod na naman namin. Tara, doon tayo. Ibang klaseng environment na naman yung nakikita ko dito mga bossing. Tahimik, malayo sa kabihasnan at malayo sa mga kapitbahay. Sagana sa supply ng tubig, kaya sagana sa likas na yaman. Inspired po ako sa area na ito mga bossing. Pag sagana po kasi sa supply yung isang area mga bossing, maraming opportunity ang pwede mong umpisahan, especially farming. Magtatanim ka ng gulay, mag-aalaga ka ng baboy, manok, at iba pang mga livestock. Tandaan ho natin mga bossing, basta may tubig ang isang area, buhay ang pag-asa. Nasa kasabihan nga, water is life. Bawat lingon ko sa paligid nila, nasabi ko sa sarili ko na nandito lang ho talaga ang grasya. Kailangan lang po talagang kumilos, pero yung isang nakaka-inspire dito mga bossing dahil yung mga nakatira dito ay masisipag ho silang lahat. Walang sinasayang na panahon. Mga sulit magsasaka at makikita ho natin sa kanilang mga pamustura. Pag ganitong environment po ang encounter ko mga bossing, madagdagan na naman ang aking kunting kaalaman. Inspired na naman akong uwi sa bahay. Napakasimple, walang ingay, tahimik ang paligid, walang stress. Napakaswerte naman ang area na ito, hindi masyadong malayo sa highway. Makakapasok ang motor at four wheels. Kung marami kang produkto sa area na ito, hindi ka mahirapang i-pull out. Ito umagaw po sa atensyon ko at pinakailaman ko na talaga kung ano yung meron dito. Napaka-cute na dirty kitchen mga bossing sa ingat. O di ba kakaiba, akala ko nga kulungan ng manok. Safety ang pagkain, asot po sa mga manok, hindi makakapasok. O di ba kakaiba, meron pa diyang paitlogan ng manok kung sakaling wala kang ulam at mayroong itlog dyan, diretso na sala. Ganun ho kayaman yung paligid nila dito mga bossing. Dito tayo, lipat sa ibang departamento. Sarahan muna natin na maayos, baka pasukin yan mamaya ng pusa o aso. One step lang mga bossing dito sa baba, may nakita ako mag-inang kambing. Cute naman ang kanyang supling. Buhay talagang paligid dito mga bossing, kahit saan ka lilingon, may makikita kang inspiration. Ayan, dyan po sa baba, may simpleng kulungan ng baboy at mga baboy na yan mga bossing ay may mix na Bisaya. Hindi masyadong masilan alagaan, lalo na po sa pagkain. Ito po pala ay native tree, durar o urtalot, pamilya ng wild fig tree. Ito na naman, isang pamilyahan ng pato, pinakawalan galing sa kulungan. Naku mga bossing, kung masipag ka lang talaga dito, hindi ka mapasmo or magugutom. Tanim ka lang ng maraming mais, libre ka na sa pagkain ng mga alaga mo. Ito po pala ay kulungan ng manok at may mga laman po mga bossing dito tayo. Oh, tingnan nyo, may mga biik dyan. May mga laman po ang bawat kwarto at may iba't ibang kwento. Iba po niyan mga bossing, parang pet na po nila. Tingnan po natin ang laman ng basket na ito. Ayan po mga bossing, kuhol. Uy, masarap po yan mga bossing, lalo na. Doon po yan galing sa may punong or fish pond. At na mga feeds na leftover ng tilapia, sila po yung tumitira. Hingiin ko sana pero nahiya lang ho ako mga bossing. Nakarating po pala ako sa area na ito dahil membro po ako sa isang government association dito sa amin. Ang project po namin dito sa bundok ay tree planting and livestock. Matagal na pong natapos yung tree planting. Ito na naman yung aming inumpisahan pag-aalaga ng tilapia or fish pond. Dumayo po kami ng malayo dahil wala po kami supply tubig buhay na bukal. Buti na lang may bagong membro at nag-offer po siya sa kanyang area. Kaya yun, sagot po ang aming problema. At ito na po yung aming mga alagang tilapia, harvest time na. At yun po mga bossing, ubos agad yung aming mga produkto. Hindi na po nakarating sa market. Dito pa lang po sa bundok, mission accomplished na. Kahit saan dito, may linya po ng tubig at pwedeng inumin. Puno na po yung aking dalawang cooler and go home na. Bossing, tapos na yung small business nandito, uwi na kami. At ito na yung aking Hall of Fame na motor. Yun yung daan ko, ang hirap.